ang telebisyon ay ang pinakamakapangyarihang media pang telekomunikasyon. Ito ay naghahatid ng pangmasang libangan, edukasyon, balita, at pag-alok na nakakaimpluwensya para sa mga manonood. Mga maiinit na balita ang aming binantayan ngayon. Lumang jeepney models, tuluyan na nga bang mabubura sa Pilipinas? COVID-19 cases, humuhupa na ang muling pagdomina sa bansa. At MMFF, patuloy ang daloy ng kita. Magandang araw, Yuyans. Direktang anggulo ng bawat kwento ang atid namin sa inyo. Patuloy na magbibigay ng nagbabaga at tumatikabang mga balita sa araw na ito. Mga impormasyong mahalaga at no more no less hatid ng Balitang Lokal Express, mata ng bayan, boses ng katotohanan. malaking isyong tinatalakay sa buong bansa ang pagtitigil pasada ng mga lumang jeep, lalo na sa Metro Manila, dahil maraming commuter kasama ang mga estudyante ang lubhang maapektuhan nito. Base sa naunang Memorandum Circular ng LTFRB, papayagan na lamang pumasada ang mga unconsolidated jeepney o PUV operator tulad ni Mang Rico hanggang January 31, kung kulang o wala ni isa nakapagpa-consolidate sa kanilang ruta. Marami na umano nagpo-consolidate sa mga kasamahang tsuper at operator ni Mang Rico sa rutang Muñoz, Pavito Cruz sa Maynila. Kung siya ang tatanungin, nanghihinayang pa rin siyang bitawan ang nag-iisang jeep na nakatatapos pa lamang niyang hulugan. Kapag nag-umpisa ng magigpit ang LTFRB, posibleng hindi na makapasala si Mang Rico matapos ang January 31. Talagang hindi namin pinasok. Ito nga, nahirapan nga kami magbayad o 5-6 pa. Lalo na yung milyon. Parang nahirapan talaga kami noon dahil milyon, magkautang kami ng milyon. Pero sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na maaring pumasada ang mga unconsolidated jeepneys hanggang katapusan habang hindi pa nailalabas ang kabuang datos ng programa. Pero paglilinaw ng Office of Transportation Cooperatives, pagkatapos ng isang buwang palugit, consolidated groups na ang sasalo sa mga ruta ng mga hindi pa nakakapag-consolidate. Sa balitang kalusugan naman, mas mababang average ng COVID-19 cases ang naitala ng Department of Health itong nakaraang linggo. Ayon sa DOH, mas bumaba ng 10% ang bilang ng kaso kada araw mula December 26, 2023 hanggang January 1, 2024 kumpara po iyan sa mga kaso noong ika-19 hanggang ika-25 ng Disyembre taong 2023. Ayon sa DOH, dahil ito sa healthy behaviors ng mga Pilipino gaya ng pagsusuot ng face mask kapag kailangan. TV ba ang hanap mo? Ito ang maire-recommenda ko. Philips TV. Isang kasiyahan at kasayahan. Isang bagay ang mahalaga. Hi, how can I help? Pagsasama-sama ng pamilya sa harap ng isang Philips TV. Ang Philips TV ay hindi lamang isang karaniwang TV, ito ay nagbibigay buhay sa bawat eksena na parang nasa gitna ka ng aksyon. Maliwanag at patalim ang resolusyon, kaya't makikita mo ang bawat detalye ng iyong paboritong palabas o pelikula. Ngunit, hindi lang ito ang kanyang kayamanan. Ang Philips TV ay dinisenyo upang maging sentro ng pamilya. Isang lugar kung saan magtatagpo ang saya at koneksyon. Naghahanap ka din ba ng radyo? Ang mundong dulot ng Philips Radio. Sa kanyang kausayan sa tunog, nararamdaman mo ang bawat pulso ng musika. Parang nasa mismong concert ka. Isaalang-alang mo rin ang kakayahan ng Philips Radio na magdala ng kwento at balita mula sa malalayong pook. Isang kasangkapan na nagdadala sa iyo ng impormasyon mula sa buong mundo. Kaya't ano bang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba? Samahan ang daan-daang pamilya na nagtitiwala sa kalidad ng Philips TV at Philips Radio. Simulan ang iyong sariling kwento
ngayon. Sumubok na ngayon, bisitahin ang pinakamalapit na tindahan ng elektroniko. Para sa ulat panahon, Yuyans, patuloy na iiral ang northwest monsoon o amihan sa Luzon. Habang sa east-east naman o hangin mula sa Pacific Ocean ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ang maulap na kalangitan na may kaunting pag-ulan sa Cagayan, Apayao, Aurora at Quezon. Kalat-kalat at mahinang pag-ulan naman ang mararanasan ng mga taga Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, mayroong pulu-pulong mahinang pag-ulan at localized thunderstorms. Wala ring nakikita ang pag-asa na mamumuong bagyo sa darating na weekend. Patuloy ang pagtangkilik ng mga mamamayan sa 2049th Metro Manila Film Festival. Grabe naman kasi katindi ang mga films ngayon. Tara at makachismis. Ano nga bang balitang hatid ni Fiona Dilanco? Fiona? Yes, Lander. Patuloy nga ang pagdagsa ng mga manonood ngayon sa kasalukuyang Metro Manila Film Festival. At naitalang ang mas tumaas sa 82 million pesos gross noong first showing noong Disyembre 25, 2023 kesa sa mga sumunod na araw nito. Mula December 25, 2023 to January 7, 2024 kasi ang itatagal na showing on cinemas ng mga pelikulang kabilang dito. Noong Rizal Day naman, ang kabuuang kita ng 10 pelikula ay umabot ng higit 95 million pesos. Ang pelikulang Rewind na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes at Marian Rivera ay nananatiling nangunguna. Ang Rewind ay hindi lamang nagtatakda ng pagbabalik ng Dongyan sa silver screen but it also signifies the reunion kasama ang Star Magic matapos ang 10 taong pagkalayo mula sa kanilang huling joint venture sa You to Me Are Everything noong 2010. Malaking bagay ang ipinamalas na sipag ni Dingdong at Marian sa personal na pagbisita sa mga sinehan na nagpapalabas ng kanilang pelikula. Ang pagsugod ng tao sa isang mall sa Pampanga kung saan nagtungo ang Dongyan ay isang malakas na katibayan ng tagumpay ng kanilang pelikula. Nagpaiyak ito kay Marian dahil sa mainit na suporta at pagmamahal ng publiko habang sila ay nakapwesto sa escalator. Kung patuloy ang magandang takbo ng tagumpay ng Rewind, may mataas na tsansa na maging box office king and queen ng 2023 sina Dingdong at Marian. Mas grateful kami at nakakataba ng puso yung mga, kasi may mga una nang nakapanood eh. So ina-approach nila kami na ito yung naramdaman nila nung pinanood din yung pelikula. So kami ni Dong parang, wow, sabi namin, sana ma-extend natin to sa lahat ng mga manonood. Dito na natatapos ang chikahan natin today. Ako si Fiona Dilanco. Happy weekend! Sana nga, Chris, ay patuloy na ang paganda ng panahon natin. Oo, tama yan, Lander. At mas magtuloy-tuloy na rin ang mga wala masyado nagkakaroon ng sakit ngayong taon. Dapat mas malakas at healthy. New Year's resolution, dapat malusog. Dahil sabi nga nila, the greatest wealth is health. Yan ang yaman na kailangan talaga natin ngayong 2024. Kaya naman, Yuyans, yan ang mga balitang tumpak sa mga oras na ito. Kayo ay patuloy na tumutok sa Balitang Local Express para sa mga iinit na impormasyong kailangan niyong malaman. Huwag din pong kalimutan na mag-LSC, mag-like, share at comment sa Facebook at TikTok ng ating programa. Muli, ako po si Cres Miliete, nag-uulat. Mapapanood at mapapakinggan ang Balitang Local Express sa Pinoy Channel, Juyens Online, KKF TV, at DZRH Radyo Ronda. Ako po si Lander Janyo Bilog. Maraming salamat at magandang araw, Juyens.